Lalabas sa takbir! Okay? Nandun po tayo ngayon sa harap ng Bicol. Upang kalagtagin! Wala ito, at iparating sa ating Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga ginagaling ng sambayanang pagkakor. At kita sa mga batay, ang mga panawagan, hindi lamang ito panawagan ng Bangsamoro dito sa Metro Manila, kundi panawagan ng sambayanang Moro na nasasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region, almost sa Mindanao. Ngayon, natawagan natin ang isa sa ating mga speakers na manggagaling sa hanay ng mga kababaihan mula sa Manila Royal House and Council of Elders. Walang iba kundi si May Saripa Mascura. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas malakas! Waalaikumsalam! Mas malakas! Waalaikumsalam! Okay! Nandito naman ulit tayo sa harapan ng kahanan-kanan na opisina ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, His Excellency. Kami po ay muling nag-iusap, nagsusumaro, kumaharap sa inyo upang muling pakinggan ang hinaing ng ating malahi sa Bangsamoro. Nandito po kami upang singilin ganap na ipatupad ang mga napagkasunduan during the CAP. BBBM appoints new set of interest compliant to CAP and DOL. BBBM appoints new set of interest compliant to CAP and DOL. Ipatupad ang March 26 election. Sundin ang comprehensive agreement for Bangsamoro. BBBM, please do not tolerate those who are against our mission, advocacy, and wisdom regarding BBBM. Ipatupad ang bond election sa March 2026. BBBM, pangalawa, appoint new set of interests compliant to CAP and DOL. Pag-iusap, ayusin mo ang BTA. Mag-appoint ng parliament members na naayon sa CAP at DOL. Kailan nyo kami papansinin hanggat hindi naayon sa napagkasunduan ay hindi kami titigil. Ano po ang napagkasunduan? Yun po ang ipatupad siyo dahil hindi namin kayo titigilan. Tama na ang diskriminasyon. Kunwari, nagkapirmahan. Ngayon, nililikay nyo na naman. Ano kami, hello?
gentlemen in uniform, maraming salamat! PBBA! Please, please, please! Itapat mo sa inyong puso, isipan, pagkatupan, outcome! Thank you very much! Maraming salamat sa ating magiting na sister mula sa hanay ng kababaihan by Sharifa Mastura. Kung nakikinig ang ating puting Pangulo, maririnig niya ang panawagan ng sambayanang Bangsamoro. Sana ibigay ang mga kahilingan ng sambayanang Bangsamoro na nandito ngayon sa harapan ng Mindiola. Bilang pagpapatuloy, hinatawagan ko ang ating kasama na magbigay ng kanyang salita sa araw na ito. Walang iba kundi si Brother Gatubok mula sa Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum. Sa ating mga kapulisan at mga enforcer, maraming salamat. Huwag kayo mag-alala, kami ay nandito ngayon hindi para manggulo, kundi para sa isang mapayapang panawagan. So nandito kami ngayon. Ito po yung Set Bangsamoro Movement. So ito po ang ating samahan ngayon ay binubuo ng iba't ibang sektor at mga Bangsamoro na kung saan ay nagkaroon tayo ng Set Bangsamoro Movement. Bakit tayo nagkaroon ng ganitong movement? Bakit ba tayo nagkaroon ng ganitong movement? Sapagkat napapansin natin na lumilihis na ang ating peace process. So ulitin natin, ang mapayapang panawagan na ito ay para ibalik on track, ibalik natin sa tamang daan ang peace process. Napapansin ng mga Bangsamoro ang bitak na ginawa ng OPAPRO sa leadership ng Bangsamoro. So ngayon, nagkaroon na po kasi ng division na kung saan yung sense, yung essence po, yung espiritu ng comprehensive agreement ng Bangsamoro ay unti-unti na pong nalulusaw. Nagkakaroon na po ng action. Kaya mahal na Pangulong Marcos, ang amin pong panawagan. Matatapos na po kasi ang termino ng BTA. Ng mga inapoint nino dyan sa Parliament ay matatapos na po ang kanilang term ngayong October 31. Ang hinihiling po ng sambayanang Bangsamoro ay irespeto, igalang ang napapaloob sa comprehensive agreement ng Bangsamoro at sa BON, na kung saan nakasaad doon na during transition period na ito, ang magdadrive, ang mamumuno ay manggagaling sa hanay ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kung ano ang kanilang rekomendasyon, sana po ay huwag na pong i-alter, huwag na po ninyong naglagan. Napakarami na po ng trapo, mga politiko ang nag-aagawan ngayon dyan sa bar. Ang hinihiling namin ngayon ay religiously, ito po ay ikalang natin ang nasasaad sa peace agreement. Ang pangamba po ng marami ngayon, ang
Ang pangamba po ng marami ngayong bangsamoro ay ang pagkasira nitong peace agreement. Marami po sa amin nandito ngayon ang naranasan ang kaguluhan sa Mindanao. Nung nagkaroon pa tayo ng comprehensive agreement at bangsamoro, ay nagkaroon po ng liwanag ang aming rehiyon. Wala na pong nagpapakwit, wala na pong nagkikera, wala na pong natutromang mga kabataan. Subalit, ang peace agreement na ito ay unti-unti na pong nalulusaw. Unti-unti na pong nawawala ang kanyang espiritu. Sapagkat may mga iilan, particularly po, si Galvez, si Secretary Galvez ng OPAPRO na nagmamaniubra ngayon sa political track. Siya ngayon ang nagdadrive kung sinong ilalagay, sinong kanyang i-recommend, na kung saan ang rekomendasyon ng MILF ay nawawala. Hindi na po iginagalang tulad ng nakita natin inappointed yung mga BTA members. Marami po doon ang naka-insert. In-insert po ninyo na wala naman sa listahan na isinumiti ng stakeholder sa peace process na ito, na kung saan ito ay ang MILF. Wala na pong ibang kausap ang gobyerno dito kundi ang MILF. Sila po ang dapat magbigay kung sino ang dapat ilagay sa transition na ito. Sino po ang mamumuno. Ngayon nagkaroon na po ng Supreme Court ruling na kung saan naka-specified na po, nakalagay na po kung kailan dapat ang eleksyon. Subalit may nangangamoy na naman na mukhang wala na namang eleksyon. Inilagay na po ng Supreme Court na March 2026 kailangan lang na tayong eleksyon. Subalit magsisimula ngayon sa appointment, sa bagong appointment ng BTA. Hinihiling po namin na kung ano po ang nakasaad sa peace agreement, na kung saan dapat ito ay endorsed ng MILF, and during sa transition period na ito ay MILF, sapagkat sila ang stakeholder dito, kapag sila ang umatras, mawawalang saysay ang peace agreement na pinirmahan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Nais po namin ipanawagan na dapat ay masunod ang Supreme Court ruling na magkaroon tayo ng elections sa March 2026. Pangalawa ay itong DTA members ay dapat endorse ng MILF. Huwag na po kayo maglagay ng mga insertion sapagkat ito po ay nagkakagulo lamang sa aming rehiyon, ang aming mahal na Bangsamoro. Pangatlo po ay talagang naniniyalaan si Galvez kung sino ang ilalagay yan sa leadership ng BARM. Hinati na po ang BARM ngayon ay isa lamang noon, MILF. Hinati ang MILF at ang BARM. Yung leadership ng BARM ay binigay kay Makakuha. Yung MILF ay binigay kay Haji Murad. Halatang halata, napakarami na pong violations ang ginawa ng OPAPRO. Ang aming pong panawagan ay tanggalin si Galvez. Tanggalin si Galvez! Tanggalin si Galvez! Tanggalin si Galvez! Ito ang eleksyon sa 2046! Ito ang eleksyon sa 2026! I-appoint ang endorse ng MILF! I-appoint ang endorse ng MILF! Sir, isa pang sigaw ng resign Galvez. Hindi